Magandang gabi? Hala, ang bilis ng takbo ng panahon. At narito tayo sa paksa ng panahon. Aking ipepresenta ang kasaysayan ng wikang pambansa. Bilang isa, noong unang kapanahonan ng ating mga ninuno, mayroon tayong ginagamit na sistemang baybayin. Ngunit, itong uri ng pagsulat ay hindi lamang ginagamit ng mga Tagalog. Mayroong Kulitan sa Pampanga, Haninuo sa Mindoro, Buhid sa Mindoro, Tagbanwa sa Northern Palawan, Jawi sa Greater Sulu, Cordita sa Ilocandia, Baybayin ng Matagalog, Basahan sa Bicolandia, Balid sa Kabisayaan, at Kirim sa Greater Mindanao. At ayon sa mga eksperto, ang mga kaharian sa Pilipinas ay mayroong mahabang kasaysayan ng pagkikipagpalitan sa mga bansang China, India at Indonesia. Kaya makikita ang Tagalog ay isa sa mga tinatawag na Austronesian language family. Mga kapatid, mayaman ang kasaysayan natin. Numero 2. Noong 1521, dumating ang mga Kastila, hindi kaagad pero nung tuluyang nasakop tayo ng mga Kastila, kanilang ipinakilala sa atin ang Katolisismo, kanilang panitikan, batas at syempre na ang wikang Espanyol. Noong kapanahonan nila, ang Tagalog ay nakikitang mababang uri o salita ng mga Indio. Kaya ang lengguwahe ng simbahan at mga universidad noon ay wikang Espanyol. Viva Revolution! Noong 1896, nagsimula ang revolusyon, bunga ng pagmamalupit ng mga Espanyol, pagkamatay ng 3 paring martir na inalay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang nobela na El Filibusterismo. At kasama na ang kanyang nobelang Noli Me Tangere, Kanser ng Lipunan, ay nagbigay inspirasyon sa mga kanyang kapwang Pilipino na magsimula ng revolusyon. Number 4. Noong 1878, dumating ang mga Amerikano. Kanilang pinalawak ang sistema ng eskwelahang pampubliko. Kasama ang mga Thomasites na binubuo ng 346 na lalaking guro at 180 na babaeng guro. Dahil dito, napalawak ang gamit ng wikang Ingles sa mga paaralan at sa bansa. Copan. Noong 1942 ay inilahad ang ordinansa militar bilang 13 na sinasaad na ang Tagalog at Nipongo ay ang opisyal na lengguwahe ng Pilipinas. Bilang sa mga literatura noong panahon, ito ay haiku, tangka, at karaniwang tema ay buhay probinsya, pag-ibig, nasyonalismo, sining, pananampalataya at relihiyon.